Magandang umaga po. Ako nga po pala si Eliza. Ako po yung artist na gumawa ng mga paintings na ito. At ito po yung isa sa pinakasikat na gawa ko. Uy, Besh, let's go there, oh. I really like their paintings talaga. Sure. Let's take a selfie. Hi guys, welcome to the vlog. We're now at Sinday Arts Center. Yan, at kita niyo sa aking likuran ang iba't ibang gawa ng mga local artists dito sa Negros. At nauso na rin ngayon ang mga digital arts, art painting, pero kita nyo, lagana pa rin yung mga traditional arts work. Dito. At yan na po, bye-bye! Excuse me, miss. Labak mo na naman yung painting mo. Apply ng molekta ng mga paintings. Maganda yung painting mo. Naku po sir, mura lang po talaga yung painting na ginawa ko. Kasi po, traditional artist lang po kami. Name your price nga. Bibili niyo po ba? Magkano lang po ito? 500 pesos lang po. Yes. Okay, I'll take it. Maraming salamat po talaga sir. Maraming salamat. Wow! I never knew that Negros has a skillful and talented artist. Ang galing talaga ng artist nito, oh. Malaki ang naging epekto ng globalisasyon sa pagbabago ng wika. Ang bawat tao ay mayroong iba't ibang ginagamit na wika na naaayon rin sa kaantasan nila sa lipunan. Tulad sa mga kabataan ngayon, may mga bagong terminolohiyang nabuo tulad ng selfie, hashtag at dahil rin dito at sa tulong ng teknolohiya, mas napadali ng maipalaganap ang kultura ng isang bansa sa pamamagitan ng pag-post sa social media kagaya ng YouTube at Facebook. Isa na rin dito ang pagtangkilik ng mga tao sa digital arts na nawawala na ng halaga ang mga taong gumagawa pa rin ng mga sining gamit ang nakasanayan na tradisyonal na gawi. Naway sa pag-unlad ng teknolohiya sa patuloy na paglaganap ng globalisasyon, hindi natin makakalimutan ang ating kultura at tradisyon, ang ating katutubong wika, sapagkat ito ay natatangi at ating identidad.